At again, mag-open tayo ng ating mga Bibles. Nehemiah 8:8, Nehemiah. Nehemiah chapter 8, verse 8. Chapter 8, verse 8. Okay, ready na? Okay, verse 8, read. So they read in the book, in the law of God, distinctly, and gave the saints and caused them to understand the reading. Amen. Lord, salamat this afternoon na na-enjoy namin, Lord, ang oras para maka-fellowship, maka-study sa inyo pong banal na salita. Also, thank you, Lord, sa success ng aming DBVS 2025. Salamat sa mga teachers, mga young people, and also, Lord, mga sa aming ibang children na nag-volunteer, nagtulong sa pagturo ng mga bata, pag-assist sa mga teachers. And it's a blessing, Panginoon, na makita namin ang mga bata nag-enjoy sa kanilang na-learn sa the whole duration po ng DBVS from Monday to Friday. And it's our prayer, Lord, na dahan-dahan po mag-grow ang inyong salita sa bawat puso po ng mga bata. As we all know na napakabilis ang panahon ngayon, few years from now, maging teenager na sila. At very crucial, Panginoon, sa life ng isang bata na mataniman ng Word of God. I believe ikaw ang mag-grow, ikaw, Lord, ang mag-cause nito, Lord, na may impact sa kanilang buhay. Ang aming role, ang aming part, magturo lang sa kanila. But ang growth, Lord, nasa Holy Spirit po. Kaya salamat, Panginoon, na di man namin sila madala sa church directly, di man namin Lord, matap ang kanilang parents directly, but I do believe ang kanilang parents nag-observe sa mga bata nila. Kung anong na-learn nila, anong natutunan nila, every Saturday sa extension classes at the same time sa DBBS. And I hope it will cause a curiosity sa part ng parents na itry nilang mag-visit. Makinig din sila, Panginoon. Kaya there is something sila na ma-learn. There is something different, Lord, na kanila pong makita. Kaya patuloy, Lord, naming pinag-pray ang aming mga teachers sa extension classes every Saturday. Bigyan niyo sila ng lakas. Bigyan niyo sila always ng good health. Bigyan niyo sila always, Lord, ng wisdom. Para patuloy pa sila, Lord, na magamit po. And who knows, Panginoon, na itong mga batang ito someday maging part ng aming local church. Kaya sana wag silang magsawa, magpagamit as long na pwede nyo pa kaming gamitin. At sa mga adults, kahit, Lord, hindi na sila able makapunta, pero may maitulong sila sa pag-support ng gasolina, sa pagpadala ng merienda, at malaking bagay because all these things, Lord, at the end of the day, it is eternal investment. Anything na aming i-contribute for the furtherance of the gospel ay hindi po sayang, Panginoon. We are investing it for eternity. At wala pong logi kapag ka nag-invest kami, Lord, for eternal things. Kaya this afternoon, I pray for them and thank you, Lord, sa lahat po na naging part po ng aming DBVS. And we give you all the glory, the honor, and adoration, and the preeminence. Bless also, Lord, ang aming Bible study this afternoon. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, and please be seated. Saan na si Clint? Ambik, sanayin natin ating mga anak, mag-upo, katabi po natin. Mga tatay, situit, kasama ninyo iyong pamilya, asawa. Kung may asawa kayo, may mga anak kayo, situit na, MJ, wag magsigi takbo-takbo. Now, proceed tayo sa ating naudlot, na stop na lesson, which is the primer to rightly dividing the word of truth. Okay? Patuloy nating pag-aralan
ang the primer of rightly dividing the word of truth. Now, sa ating binasa, sa book of Nehemiah, sabi po dito, binasa po ito ni Ezra. So they read in the book, in the law of God distinctly. Take note the word distinctly. Pag sinabing distinctly, meron silang pag-differentiate. Dapat i-identify nila ano ang kaibahan. Hindi lang basta-basta magbasa tayo ng Bible, kundi dapat pag nagbasa tayo, tingnan natin ang difference. Meron ba itong different, distinct ba ito sa iba? At after that, sabi ng book, and gave the sense. And gave the sense. May sense ba ito? May impact ba ito? May message ba ito? Na gustong i-point out. And, ano pa? And cause them to understand the reading. So, dapat makita natin yon sa ating pagbasa ng Bible. Okay? Sa pag-study natin ng Word of God, kailangan tayo ng understanding. Amen? Kaya without understanding, di natin ma-appreciate at ma-enjoy ang Word of God. No? Para lang tayo nagbasa ng ordinary book. Okay? So, kailangan natin ma-differentiate. Now, like I said, ang Bible po ay hinati po sa tatlo. In time past, okay? In time present, and ages to come. So, tatlo po yun. Okay? Tatlo po yun. So, dapat natin ma-identify ang ating binasa na verse, ito ba ay in time past? Ito ba ay in present time? At or in the ages to come? Kasi kung sa pagbasa natin ng Bible, i-apply natin lahat sa ating panahon, magkaroon tayo ng confusion. Kung di natin i-identify, ano ito na verse? Future ba ito? Sa panahon ba natin ito? Or sa nakalipas ito? Amen po. So, maliwanag po yung tatlong tenses. Past, present, and future. Kasi ang Bible hinati po sa tatlong ages. In time past, in the present time, and ages to come. So, may mga book of the Bible na future pa. Ano yon? Number 1, Revelation. So, automatic po yan na hindi yan para sa atin. Kasi di pa yan nangyayari. Ang lahat na nakasulat sa Book of Revelation, never pang nangyari. Alright? At ang ibang Book of Revelation, may connection yun sa ibang book. Like Matthew chapter 24. Na hindi po yun siya, nag-refer po yan sa book of, or sa time of tribulation period. Kaya pag hindi natin ma-identify yun, ma-confuse tayo. And, number 1, basic po sa pag-study natin ng Bible, dapat mag-apply tayo ng cross. Yun yung ating borderline, yun yung ating boundary. Before the cross, and after the cross. Amen? Kasi pag di tayo nag-apply ng cross, mga kapatid, as our reference, maglumpat-lumpat tayo. Ang verse na after the cross, ipunta natin sa before the cross. Ang verse na after the cross, ilagay natin sa after the cross. Kaya ang labas tuloy, ma-confuse tayo. Kaya dapat importante, meron tayong basic understanding. So, kapag tayo po ay nag-study ng Bible, dapat may cross tayo. Ito bang verse na ito, sinabi ba ito ni Lord before siya namatay o after na siya namatay? Hello? Kaya importante ang cross-reference natin. Okay. Now, may request si Sir Alden, pakikuha yung ating Sir Alden please, ating chart para at least madagdagan pa yung ating knowledge. Amen? Kaya salamat po na dumating ito na teaching para mapadali yung ating pag-learn po sa Bible. Okay? Dahan-dahan lang po tayo, pero at least magkaroon tayo ng idea. Hindi yan tinuro sa atin bad yung cross nung una, but salamat na malaki pala ang papel po ng cross. Amen? Malaki ang factor po ng cross. Alright. Now, ano pang mga consideration na dapat nating i-consider in studying the Word of God? First, who wrote it? Amen? Who wrote it? Okay, sige, si Nobin. Sige, Nobin. Dali ka.
Oh, at saka si Vince. Oh, dito kayo. Dito lang sa second line. Brother Bernard, Brad, pakilagay yung ano, Brad, ating pulpit stand, Brad, dito, Brad. Oh, dito sa gitna. Next time, maglagay tayo, Brother Ferdy, Brad. Gawaan mo yan, Brad, yung hook, Brad, katulad ginawa mo kay Ma'am Joy. Para di na mahirapan, dito lang sa gilid. Brother JM, please. Para di na natin kailangan ang maghawak nito, i-hook na lang natin. Saan ang cross? Okay. So, ito. Okay? So, ito yung ating guide. Okay? Before the cross, after the cross. Now take note from here, mga kapatid, Genesis 1:1 until dito sa cross, tandaan po natin, that is under the law. Amen? Under the law. Yung tandaan natin. From Genesis na mga verses until Christ's death on the Calvary. Until Calvary. Dito, that is under the law. Oh, take note, under the law. All right. Now, after the cross, from the cross, Calvary, papunta dito. Oh, saan yung blessed hope natin? Until dito. Okay? That is, ano ito na dispensation? Ano ito? That is under grace. Ito. Under grace. Now, dito po, from the cross until dito, hindi mo matawag na puro under grace. Tatlo po ito. In fact, 4 pa ka-segment. Okay? So, sa under grace, dito po. Okay? This is the rapture of the church. Kukunin na ang lahat ng mga saved. Amen? Mag-meet tayo together with them in the clouds, kasama yung mga namatay in Christ. Tapos dito tayo mag-meet. Tapos dito na part, ito na yung tinatawag na yun na judgment seat of Christ. Ito na yung tinatawag na Bema judgment. Dito yung tinatawag awarding. I-reward the Lord ang mga faithful believers. Amen? Now take note, ang judgment seat of Christ, iba po ito sa Great White Throne Judgment. Ano ang kaibahan niya? Ibang judgment po ito, ha? So, dapat ma-identify natin ang kaibahan. Sapagkat, itong judgment o Bema judgment o judgment seat of Christ, ito is for all believers. All saved. At ang judgment na ito, i-determine kung deserve ba sila bibigyan ng reward o bigyan ng reward ni Lord ang mga faithful believers. Samantala itong Great White Throne Judgment, wala pong believers dito. This kind of judgment intended sa lahat ng mga unsaved. Magharap sila for final appearance nila before God, kukunin sila sa hell, tapos tatayo sila, tapos basahan sila ng kanilang final verdict, at doon na po sila itatapon sa lake of fire. So take note, ang Great White Throne Judgment, all unsaved, all unbelievers, all lost, while ang judgment seat of Christ, all believers. So magkaiba po yon. Magkaiba po yon. So dito sa judgment seat of Christ, according sa Book of Corinthians, na i-determine, mga kapatid, ang ating mga motive. Sabi niya doon, gi-categorize ang ating Brad? He, wood, and stubble. Ang ating mga works, idaan sa apoy. Tapos susunugin ng apoy. At kapag ka nasunog ang works mo, i-consider siya wood, hay, and stubble. So, ibig sabihin, hindi siya mag-last. Ano ang hay? Yung parang uhot? Wood at saka stubble. Sabi doon. Tapos, may mga incombustible, hindi nasusunog. Ano yon? Gold, precious stone, ano pa? Silver, I think, silver.
Ibig sabihin, i-determine ni Lord doon ang ating motive. So, akala natin, ang ating ginagawa ay, incombustible, di masusunog. Pero pagdating doon sa langit, mga kapatid, doon ma-determine. Kasi ang motive ang titingnan ni Lord. Alright, now, kaya, first of all, ano ang dapat sa pag-study natin ng Word of God? Who wrote it? Sino bang sumulat? Sino ang writer? Okay? Dapat alam natin sino ang writer. Kasi maraming writer po sa Bible. Amen? Isa lang ang author, Holy Spirit. Pero ang writer, ilan ba? Approximately. No? So, probably 44 writers po ang Bible. So, dapat alam natin. Alam natin po kung sino ang writer. Ano pang dapat nating i-consider? Anong dapat nating i-consider? Alright? Not only who wrote it, sino ang writer, but also, mga kapatid, ano pa ang dapat nating tingnan when we study the Word of God? When was it written? Kailan sinulat? Whom, what is written? Kanino sinulat? Sino ang recipient? And what is the passage all about? Okay. Now, sige. Ngayong hapon, okay, as a sort of review, Diyos, Hudyo, under the law. Mga Hudyo, or mga tao, under the law, or believers, Diyos na believers, under the law. Under the law. Ibig sabihin, from Genesis 1:1 until here, at the cross. Okay. Then, ang comparison niya, ang contrast, from the cross until here. Dito po sa rapture, which is, anong tawag dito na dispensation? The dispensation or the church of God under grace. Sino ang mga tao sa dispensation under the grace? Jew and Gentile. Okay? Actually, wala na tayo, hindi na Jew and Gentile. Ang tawag sa atin is new creature. New creature under grace. Dispensation of the grace of God. Okay, dito po, the head of the church. Now, ano ang kaibahan? Ano ang kaibahan before the cross and after the cross? Now, ano ang kaibahan sa mga Hudyo? Alright? Okay. So, review lang po ito. Okay. Now, Diyos under the law, salvation through works. Salvation through works. Dito po, ang kanilang kaligtasan, dapat mag-work sila. Are you with me? Kasama, Brad, ang work. Kaya dito, napansin mo, si Abraham, si Noah, sino pa? Okay? Si Isaac, okay? Sino pa? Si Moses, may mga works dito. Sapagkat, kasama sa kanila, ang salvation nila is works. Oh. Tingnan natin, until doon sa kay Jesus Christ. Okay? Now, napansin niyo po, Hebrews chapter 11, ba? By faith. By faith, may ginawa sila. Dahil sa kanilang faith, ang kanilang faith, may ginawa sila. Ang Ephesians, through faith, iba yung by faith at saka through faith. Ibig sabihin, dahil sa kanilang faith dito, meron po siyang resulta na works. Alright. May resulta po na works. Okay. Now, let's go to, tingnan natin, Luke chapter 18, verse 18. Anong sabi ni Jesus Christ? Luke 18:18. Okay, sige. Okay na. Para makapahinga na kayo. Alright. Sige, thank you mga young people. Luke 18:18. Luke chapter 18, verse 18. Verse 18. And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Now, sino ang nagtanong? Sino ang nagtanong? Isang ruler. Sino ang gitanungan niya?
si Jesus Christ. Verse number 19. Ano ang kanyang tanong? Ano ang kanyang inquiry? Ano ang kanyang concern? What shall I do to inherit eternal life? So, ibig sabihin, salvation po ito. Amen? Salvation ang kanyang concern. Paano siya masave? Paano siya makapunta sa langit? Paano niya ma-inherit ang eternal life? Now, anong sagot ni Jesus? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good, save one, that is God. And then, anong sabi niya? Verse 20, Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor thy father and thy mother. Oh. So, ating makita dito na si Jesus Christ, hindi niya gi-argue, mga kapatid, o hindi siya nagsabi, just believe the gospel, just believe my death o my coming death. No. Ang kanyang gi-refer para ma-save ang itong ruler, para sagutin niya ang isang ruler na nagtanong sa kanya, gi-refer niya sa batas ni Moses. Ano ang gituro niya? Batas ni Moses. Anong sinabi ng batas? O, sabi niya, ano ang sinugo sa batas? Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor thy father and mother. In short, ano ang giano niya? 10 Commandments. Amen? Sabi niya, i-fulfill mo. Gusto mo ng eternal life? Gusto mo inherit eternal life? Obey the commandment of Moses. Kung ano yung commands ni Moses, yun ang i-keep mo, yun ang gawin mo, yun ang sundin mo, magkaroon ka ng eternal life. Nakuha nyo? Hindi po, mga kapatid, hindi po dito, now take note, kailan ito sinabi? Before or after the death of Christ? Oh, maliwanag po, before the cross. Kasi buhay pa si Jesus Christ this time. Okay? Buhay pa siya. Now, salvation for the Jews is what? Through works. Through works. Until verse number 22, ano pang sabi niya? And verse 21, and he said, All this have I kept from my youth up. Sabi ng Lord, Sir, lahat na ito akin pong sinunod. Gi-practice ko po yun. Verse 22, and when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing, sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, and follow me. So ano pa rin ang gisugo ni Jesus Christ sa kanya? Sabi niya, Lord, sinunod ko na yan. Mula bata, gisunod ko na yung mga utos na yan. Gi-practice ko. Pero sabi ni Lord, may kulang pa. I-distribute mo, ibenta mo yung mga ari-arian mo, kayamanan mo, pagkatapos ipanagtag mo sa mga mahihirap at balik ka sa akin at sundin mo ako. So, kaman pa rin, good works pa rin yun. Kasi giutusan siya, brad, na ibenta yung kanyang ari-arian at ang proceed, ipanagtag doon sa mga mahihirap. Hindi niya sinabi, just believe me. No. Good works. Okay? Hindi tinuro, hindi sinabi ni Jesus Christ na mag-believe lang sa kanyang death. Wala po. Oh, samantala, sa atin, maliwanag po. Good works ba ang salvation natin? Of course, mga kapatid. This is, ano ang verse magamit natin? Very familiar. Ephesians 2:8 and 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is what? The gift of God. Okay. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. So, dalawang beses po sa Ephesians chapter 2, gimension po ang work. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, after the cross and before the cross, dapat ma-identify natin na hindi po pareho ang salvation. Amen? Kaya mali po sa mga pastor na sabihin,
Isa lang ang kaligtasan. Ang paraan ng salvation, isa lang. From time ni Adam until sa ating panahon, the same lang, walang nagbago. Amen? Tama ba yan na Brad? Okay? Maliwanag po sa sinabi ni Jesus Christ na para ma-obtain nila ang eternal life, dapat i-practice nila, i-keep nila ang law. Samantala sa atin, hindi po ang law ang makapagligtas. Not of works, sabi ni Paul, lest any man should boast. Dapat, kaya pag hindi natin alam ito, sabihin natin, kakontradict ang Bible. Bakit si Jesus Christ nagturo na iubi ang law? Si Paul naman, nagsabi, ang pag-keep ng law, hindi makasave. Kaya hindi ko maintindihan ang Bible kung tama ba ang Bible. Ano bang sinasabi ng Bible? Saan ba dito ang sundin natin? Yung sinabi ni Jesus Christ o sinabi ni Apostle Paul? Amen? Adik na ako magbasa ng Bible, kaya nalilito na ako. Tama talaga yung sinabi nila. Pag lagi kita magbasa ng Bible, magiging baka mabaliw ka. Tama? So yan ang irason nila. Kapag ka hindi ka properly, rightly dividing, kaya akalain mo, isipin mo ba, may contradiction ng Bible. So pag hindi natin i-identify, Brad, yung cross, before and after the cross, at sino ang nagsabi, mako-confuse talaga tayo ang resulta. Amen? So dapat alam po natin ang verse, no? Mga kapatid. Okay. Now take note. Is that salvation in Old Testament before the cross is through works. While sa atin, sa ating panahon, ano ang ating panahon ngayon gani? Anong tawag sa atin? Anong tawag sa mga believers under sa grace? Members of the body of Christ. Body of Christ. Lahat na saved, body of Christ ang tawag sa atin. Lahat na nag-believe, nag-trust sa gospel, automatic member sa body of Christ. So, tagaan natin ba, bigyan natin ng comparison ang Diyos before the cross at ang body of Christ sa ating panahon ngayon. Yun po. Okay, next. Ano pa? Salvation for the Jews. Before the cross, alam niyo ba kapatid, ang salvation intended lang sa mga Hudyo. Hindi talaga kasali sa program mga kapatid, ang mga Gentile. Okay? Kaya sabi doon, to the Jew first, priority sila, Brad, ang mga Hudyo. At ipinagbawal po ni Jesus pumunta sa mga hindi Hudyo. Parang masabi natin, Pastor, paano ba yan? Parang unfair, no? Parang God ba talaga si Lord? Bakit na Hudyo lang? Bakit priority ang Hudyo? Bakit parang lalabas na mas espesyal ang Hudyo tapos second class tayo? Parang gano'n na nga. So paano natin yan i-reconcile na gano'n man talaga? Anong sabi ni Jesus Christ? Matthew chapter 10 verse 25. Tingnan niyo po. Nabasa naman natin ito previous pero gusto lang natin istadihan uli. Matthew chapter 10. Brother Maki, pakibasa, Brad. Sorry, Brad, sorry. Verse 5 pala. 10 verse 5. This word Jesus sent forth and commanded them, saying, "Do not into the way of the Gentiles, and into the city of the Samaritans, enter ye not. Okay, 6 and 7. But rather to the doorstep of the house of Israel, as ye go, preach, singing, the kingdom of heaven is at hand." Amen. So, maliwanag dito na ang command ni Lord, ang instruction ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple, take note, 12 disciple, possible, buhay pa si Judas dito, kasama pa siya. Okay, kasama nga dito sa verse number 4, Simon the Canaanite and Judas Iscariot who betrayed him. These 12 Jesus sent forth, pinadala ni Jesus Christ, gisend out sila. These 12 Jesus sent forth and commanded them,
saying, "Go not into the way of the Gentiles." Huwag kayong pupunta sa way of the Gentiles. And into the inner city of the Samaritan, kasama mga Samaritan. Kasi ang mga Samaritan, crossbred yan sila. Half Hudyo, half Gentile. So pati sila, bawal sila puntahan ng mga disciple o 12 disciple. Enter ye not. Huwag kayong pumasok, huwag kayong pupunta. Instead, sabi ni Jesus, verse 6, "But go rather to the lost sheep of the house of Israel." So sino itong lost sheep of the house of Israel? The 12 tribes. The 12 tribes. At tapos, anong sabi verse 7? Ano ang dapat i-preach nila? "And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand." Now, dito makita natin na hindi talaga priority ang mga Gentile sa time ni Jesus Christ. Ipinagbawal nga eh. Bawal silang mag-preach doon, bawal silang pumunta doon, bawal silang pumasok sa mga bahay ng mga Gentile. Kundi doon lang sa lost sheep of the house of Israel. Okay? The lost sheep of the house of Israel. So, mga kapatid, parang sabihin natin na hindi tayo priority, but that is true. 15:24. Diyan pa rin. Matthew pa rin, 15:24. 15:24. But he answered and said, "I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." So ito, si Jesus Christ pa rin ito. Sino ang kanyang, dito? Ang kanyang kausap? Isang babae po na naghingi ng tulong sa kanya. Sapagkat ang kanyang anak ay nasapian po ng evil spirit. No? Kumbaga may evil spirit. Okay. Pero anong sagot ni Jesus Christ? Sabi niya, "But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." Sapagkat ang babaeng ito, Gentile woman, taga-Sidon po siya, taga-Sidon. Verse 22, "And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil." Pumasok ang evil spirit sa kanyang anak na babae. But he answered her not a word. Hindi sumagot si Jesus. Baga, gi-snub ni Jesus Christ. And his disciples came and besought him, saying, "Send her away, for she crieth after us." But he answered and said, "I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." Kaya dito po mga kapatid, before the cross, hindi priority ang mga Gentile. Hindi sila kasama na maligtas mga kapatid sa ating Panginoong Hesus. Kaya the gospel, okay, salvation for the Jews. Salvation for the Jews only before the cross. But sa ating panahon ngayon, ano ang verse natin makita? Iyon po ba? Salvation is for the Jews lang? Sa ating panahon? Of course, hindi na. Now, anong verse magamit natin? Na magsabi, Brad, na ang salvation is for everybody. Sige, mag-quote kayo ng verse. John 1:12. Before the cross yan. Romans chapter 8 verse sige, kay Bible study man tayo. Ephesians 1:13. Pwede yan. Pero ang pinaka-specific na verse, Romans 1:16. Tandaan niyo po. Memorize mo, Dave? Sige, buksan natin ang Romans 1:16. Sige, para may tayo. Meron tayong magamit na verse. Magamit na verse. Pag tinanong tayo, anong verse na ang salvation is equal na? Ano ang verse mo na masabi mo na equal ang salvation? Hindi na pang-Hudyo lang. Ito ang sagot.
Sige po, basahin natin. Verse 16. Ready? Go. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So take note, after the cross, ang salvation is to everyone. Before the cross, salvation is for the Jews only. But after the cross, salvation is no more for the Jews, but to everyone. Whether Hudyo ka, Gentile ka, pwede ka nang masave. Wala nang special, wala nang secondary, wala nang ordinary. Everyone is welcome, mga kapatid. Everyone that believeth. Okay? Amen? So, equal na lahat. Okay? Kaya, pag hindi ka rin mag-rightly dividing, makonfuse ka rin. Bakit sa Matthew sinabi, to the lost sheep of the house of Israel? Bakit sinabi ni Paul, to everyone? Amen? So, another contradiction. Pag hindi natin i-apply ang right division. Amen? Kaya mahalaga po, maintindihan natin, itong verse, Brad, before ito, the cross, before the death, or after the death of Christ. Kasi magkaiba po talaga. Hindi pwedeng the same ang before the cross and after the cross. Hindi pwedeng maging the same ang verse. Magkaroon talaga ng malaking diferensya. So, pag di tayo nag-study, mga kapatid, maano po natin. So, take note, hindi na po, wala nang Jew, wala nang Gentile in, Brad, in the body of Christ. Sa body of Christ, lahat po, if you believe, you will automatically be saved, mga kapatid. Ano pa? 2 Timothy chapter 1 verse 11. Mga ladies, pakibasa please. Ito, Brad, another verse na partner po ng Romans 1:16. Ilagay nyo po dyan. Sa Bible ninyo, Romans 1:16, lagyan nyo po ng 2 Timothy chapter 1 verse number 11. Kumbaga, ito yung supporting verse niya. 2 Timothy chapter 1, okay, verse number, okay, anong verse? Okay, basahin nyo po, chapter 1, verse number 11, okay, 2 Timothy 2:11, and, okay, verse number 12, okay, sige po mga all ladies, pakibasa po please, 2 Timothy chapter 1, verse 11 and 12, sige, nakita na mga ladies? Okay, verse 11, where unto? Amen. Okay. Verse number 11, whereunto I am appointed, sabi ni Paul, appointed a preacher, next, apostle, ang third, teacher, para kanino? Gentile. So, Gentile. Nung una, ang 12 apostle, para saan sila appointed, Brad? For the lost sheep of the house of Israel. Pero si Paul, giamin ni Paul na siya daw ang apostle, appointed apostle, a preacher, an apostle, and teacher of the Gentiles. So maliwanag na si Apostle Paul, mga kapatid, ay apostle, preacher, and teacher for the Gentiles, which is kasama po tayo. Okay? Kaya hindi na po Hudyo, no? Hindi na Hudyo. But also, mga kapatid, is, apostle and Gentiles. Okay, sabi pa niya dito, verse 12, for the which cause I also suffer these things, nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that
day. Okay. Alright. Meron pang isang verse, mga kapatid. Okay. Dito po. 1 Timothy chapter 1, verse number 15. 1 Timothy chapter 1, verse 15. Sabi ni Paul, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save what? Sinners, of whom I am chief." So dito, gimension na ni Paul na si Jesus Christ pumunta sa mundo to save sinners. Hindi niya gimension dito to save the Jews, or hindi niya sinabi to save the Gentiles. But ang ginamit ni Paul to save sinners. So ibig sabihin, sino ang sinners? Gentile lang ba? Sino ang sinners? Hudyo lang ba? Hindi. Ibig sabihin, ano ang sinners bad? Kuridas? Gentile, Hudyo, Gentiles, kasama na ngayon, pareho na sinner. So sabi niya, pumunta si Jesus Christ sa mundo to save sinners at kasama po siya, whom I am chief, mga kapatid. Alright, so magkaiba po yun. Magkaiba po yung kanina sa lost house, the lost sheep of the house of Israel. So take note, anong number 1, Brad? Sa Jews under the law, ano sila? Salvation through works. Sa body of Christ, salvation by grace through faith alone. Amen. Ang kaibahan. Number 2, sa the Jews under the law, salvation for the Jews. Sila ang priority. But salvation for the Gentiles, mga kapatid, to everyone that believeth. Everyone that believeth. Number 3, the Jews under the law, ano sila, Brad? The gospel of the kingdom. Okay, hindi na natin itakil masyado yan. Sa ating panahon ngayon, after the cross, which is body of Christ, ano ang ating gospel? Gospel of the grace of God. Anong verse? Anong verse ating gamitin? Na mag-prove na gospel of the grace of God. Oh, 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Okay. Now, ano pa ang verse na gospel of the grace of God? Very clear, gospel of the grace of God. Ephesians 1:13. Wala na mention ba ang gospel of the grace? Romans 5:8. But God commended His love. Wala na mention ang gospel of the grace. Yung gospel of grace talaga na word. Nakalimutan nyo? Lagi ba yung ibalik-balik sa ano? Romans 1:16. To everyone that believeth man yun. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone. Kalimutan nyo. Acts 20:24. Acts 20:24. Tandaan niyo po yan. O, basahin natin para di nyo ilagay nyo ito sa isip. Na ang ating salvation ngayon, sa body of Christ, sa under the grace of dispensation, ang ating gospel is Acts 20:24. Sige, basahin natin lahat. Diyan pa tayo, amen? O, sige. Lahat tayo ga-learn dito, mga kapatid. Okay po, sige. Acts 20:24. Ready? Read. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Amen? So maliwanag po yan na verse, na sino ang mag-testify ng gospel of grace, sino ang mag-preach ng gospel of grace na na-receive ni Paul? Walang iba si Apostle Paul. At anong klaseng gospel ba ang kanyang i-testify? Gospel of the grace of God. So take note, ang 12 apostle, gospel of the kingdom ang kanila. But si Apostle Paul, gospel of the grace of God. Siya lang ba ang binigyan ng special na gospel na wala po sa 12 apostles?
Okay, amen ba? Tapos ilagay nyo, Acts 20:24, ang after sa Gospel of the Grace of God, lagyan nyo po yan, Romans 1:16 at saka Galatians 1:11. Alam na natin yung Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Itandaan nyo po yan. Then, Galatians 1:11. Basahin natin. Idagdag nyo po sa Romans 1:16. Okay, mga lalaki naman. Galatians chapter 1, verse number 11. Galatians chapter 1 verse 11. Okay, mga men, pati yung people. Ready? Read. Verse 12. Okay. So, lagay nyo po 11 and 12. So may gospel po si Paul nag-preach na kanya pong na-receive, hindi galing sa tao, hindi siya naturuan, hindi pinasa sa kanya, kundi direct revelation from Jesus Christ. Doon po sa road of Damascus, nung kanya pong na-encounter. So sabi niya dito, I certify you, brethren, that the gospel which was preached unto me is not after man, but, sabi niya, or neither receive it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Kaya tanungin mo ngayon, ang isang tao, save ka ba? Yes. Paano ka na-save? John 1:12. May idea ka na, brad? Kapagkat maling gospel po yon. Hindi po yon gospel of the grace of God. But as many as receive Him, give Him power to become the sons of God. Saan doon ang gospel? Saan ang death ni Jesus Christ doon? Receive lang doon. Nandun. Ano pa? Very famous ginamit. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. That is for the Israel, brad. Sa Israel yan sinabi, I am the way, I am the truth, and I am the life. Hindi yan para sa mga Gentile. Kaya pag ginamit mo yon at saka walang gospel sa John 14:6. Nag-mention ba about the death ni Jesus Christ doon, brad? About His resurrection? At marami ngayon, pag tanungin mo, pag nasave daw sila, sapagkat naniwala sila ng John 14:6. Paano ka masave sa John 14:6? Hello, amen? Hindi yan gospel para sa atin. That is before the cross. At saka para sa Hudyo yan. Ang sa atin is gospel of the grace of God. Kaya, tanungin mo yung mga tao ngayon kilala, save ka ba, brad? Paano ka na-save? Pag ang sagot nila, brad, before the cross ng mga verses. Hello? Nakuha niyo, brad? Matthew 6:33. Kingdom yan sinabi, brad. But seek ye first the kingdom of God. Paano ka naluwas ng kingdom? Unahon na to ang Ginoo. Saan doon ang gospel? Wala mang gospel doon. At hindi yun nag-mention ng salvation. Para sa Hudyo yun, na dapat ang mga Hudyo, isik nila ang kingdom ni God. Kaya, doon tayo magkaroon ng problema, brad, pag hindi natin ma-identify. So, dapat kingdom, dapat king si Jesus Christ. Kay kingdom man. Hindi man pwede may kingdom, walang king. Ang tanong, si Jesus Christ ba ngayon, king ba siya? Hindi. Head of the body siya. Magiging king si Jesus Christ doon sa millennium. Kaya di mo pwedeng i-apply ngayon ang Matthew 6:33. Future pa yan. Para sa Israel yan, hindi yan para sa atin. Kay member tayo sa body of Christ, hindi kingdom gi-promise ni Lord sa atin, kundi heavenly places.
Kaya minsan, kahit nung una, yung ating Matthew 63, akala natin yun. Pero Brad, para sa Israel para. Amen? Kaya, actually Brad, yung in the service of the king, hindi na yan Brad sa atin. Sa Hudyo yan. Kasi hindi yan biblical Brad na kanta para sa atin. Kasi king, hindi man king si Jesus Christ sa ating panahon, head siya, savior siya. Oh, ang king para yan sa Hudyo, kaya yung in the service of the king, hindi na natin kantahin Brad. Para yan sa mga Hudyo. King yan sila. Pwede yan kung Hudyo tayo, pwede natin kantahin. Pero Gentile man tayo. Alright, andyan ba tayo? Oh, ano pa? Okay, Titus 2:11. All ladies, pakibasa please. Titus 2:11. All ladies, ready na? Okay, verse 11, chapter 2, verse 11. Ready? Go. So maliwanag din ito na verse, Brad, para sa ating panahon. For the grace of God that bringeth what? Salvation hath appeared to all men. So hindi na para sa Hudyo, all men ang tawag. Amen. Sa before the cross, Hudyo lang, lost sheep of the house of Israel. Pero ngayon, to all men. Anong klase? Nag-grace, Brad? Anong klaseng gospel? The grace of God. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Kaya, makinig members, pag mali ang gospel mo ngayon na tinatayuan mo, I tell you, hindi ka saved. Oh. Masakit man, pero totoo. Pag mali ang gospel mo, Brad, na pinaniniwalaan mo, pag hindi gospel of the grace of God, I tell you, impyerno ang puntahan mo. Kasi hindi yan gospel na applicable na tinuro sa ating panahon ngayon. Hindi na tayo Hudyo. So ang may intended na gospel na para sa ating panahon, which is the gospel of the grace of God. And what is that gospel? Found in 1 Corinthians 15, 1-4. Nag-i-preach ni Apostle Paul, na-receive niya at gi-stand ng mga na-save ang mga Corinthian believers. How that Christ died for our sins and that He was buried and that He rose again on the third day according to the Scripture. Yun ang gospel na ating paniwalaan. Yun ang gospel na dapat nating ilagay sa ating memory ngayong hapon. Amen. Kapag ka ang gospel mo mali, kasi nag-receive ako, nag-pray ako, kasi po tinanggap ko, sapagkat ang aking gospel is John 1:12, kapatid, I tell you, hindi yan tunay na gospel. Kaya dapat maliwanag. Kaya pag nagsulwining ta, Brad, emphasize talaga ano ang gospel na intended para sa ating panahon. Kaya meron pong klaseng for gospel, di ba? Natandaan nyo pa yung poor gospel? Gospel of the kingdom. Sunod ba? Gospel of the grace of God. Perverted gospel. Tapos anong pang-apat? Perverted or another gospel. Pang-apat. Everlasting gospel. So hindi lang po isa ang gospel sa Bible, apat po na klase. So kung hindi mo alam, hindi mo ma-identify saan yung gospel na para sa ating panahon, kapatid, delikado po. No? Delikado. At maraming mga pastor, di nila alam na may 4 kinds of gospel in the Bible. Ang alam lang nila, isa lang ang gospel. Kaya, gamitin pa nila sa mga Pentecostal. Mark 16:16. He that believeth and be baptized shall be saved. Kailangan ka mag-believe, kag mag-baptize shall be saved. Para gusto mong ma-save, magpa-baptize ka. Tanong ba, sa atin ba yung panahon? Tayo bang sinabihan doon na gospel? Kaya, double check natin mga kapatid, ating gisulwinig. Tanungin natin, save ka ba? Yes, paano ka na-save? Anong gospel gi-anuhan mo? Na-save ko, dahil sa perverted gospel. Another gospel. Diba? Taruhin natin. Kaya, emphasize talaga ang gospel of the grace of God. Amen? Sa magsulwining tayo, Bad. Praise the Lord na naturuan tayo ng proper gospel. Kaya, marami ngayon, ginaano nila, Brad,
No? Ang iba ano pa about soul winning, gina-emphasize ang soul winning. Pero kung ang mali ang gospel mo, Brad, I don't care kung ang daming tumanggap, ang daming nag-believe sa gospel. Kung hindi proper ang gospel mo, walang kwenta yon. Sayang yan ang ipang soul winning mo. Ang daming nagtanggap, ang daming nag-accept, ang daming nag-repeat after me, ang daming nagpabaptize dahil po sa gospel. Pero pag mali, wala pa rin. Kasi nagbibigay lang tayo ng false hope. Save ka na ngayon, kay nag-pray ka. Save ka na, kay nagdawat ka na sa Ginoo. Ara na si Jesus Christ sa imong kasing-kasing karon. O tungod kay gidawat mo si Kristo na kay eternal life. So ang iyang gipahambog, gidawat niya. Naa siya effort, naa siya gihimo. Ang iyang pagdawat kay Jesus Christ, hindi ang gihimo ni Christ ang iyang gisaligan, kundi ang iyang gidawat, ang iyang gihimo. Oh, save ka? Oh. Ano ba? Kay gidawat na ako si Jesus Christ, tong pizza, may pizza pa gani ko, hapon pa to, gabi pa to, naghibi pag ko ato, talagang ano ko. Oh, so yun ang matandaan niya, nakahibi siya, nagdawat siya, nagluhod siya. Oh, yun ang matandaan niya. Ang memory niya, ang gihimo niya, hindi ang gihimo ni Christ sa iya sa cross. Kaya maling gospel. Kaya klaruhin mo. Kahit di mo na matandaan, bad, sano ka? In fact, kahit di ka mag-pray, hindi ba requirement mag-pray? Once nag-believe ka, saved ka na. Amen? Bisan wag ka nag-pray, Lord, but nagsalig ka, nag-trust ka sa ginawa ni Jesus Christ. Ephesians 1:13, automatic, gisealed ka with the Spirit of God. Hello, amen? Kaya, laruhin natin mga kapatid. No? Huwag nating i-emphasize ang pizza, huwag nating i-emphasize kung nagluhod ba siya, huwag nating i-emphasize kung naghibi ba siya. Dapat ba emphasize ang kamatayon ni Kristo? Ang dugo ni Kristo ang nagbayad sa cross. Abotong nakasave sa iya. Sa iya sala kang sa impyerno. Okay? Kaya masyado tayong ritual na ba? Ritual. Parang ang salvation kasi ngayon, parang template. Ay, nakasanayan na, amo naman Oh, dawaton mo si Kristo, i-accept mo si Kristo, magsunod ka, ipatong mo sa Bible, imo kamot, sundon mo ni nga pangamuyo. Kung gusto ka gid ma-save, dapat kusugon mo pa, louder, kay di ko kabati, louder. Oh, tapos kita pa mag-declare, luwas ka na kay gibaton mo si Kristo. Oh, kita pa mag-declare, nga Ginoo ka? Ya, paano mo nabalaan nga luwas ya? Oh, yung giutikan ka sa Holy Spirit, naluwas na kay imong gi-guide. Hello? No, so doon nadali tayo sa tradisyon. Nadali tayo doon sa kung ano ang nakagisnan natin. So salamat, na-liberate tayo doon sa tradisyon na yon. Ang ating gi-exhort, alam niyo po ang maganda sa Gospel of the Grace of God, kay gi-promote natin ang ginawa ni Kristo. Brad, saligan mo ang ginawa ni Kristo. Ultimate, final, sufficient ang ginawa na ni Kristo. Ang dugo ni Kristo bastante na para mapasaylo, mapatawad ka sa imo sala. No? So gi-point natin si Jesus Christ, hindi kung anong gawin niya. Wala natin gi-require ang tao gawin niya ito, kundi magtiwala siya sa sufficient, final na ginawa po ni Jesus Christ. Hello, diyan ba tayo? Amen. Alright, ano pa? Ano pang makita natin dito? So kaibahan, Brad. Okay, the gospel of the kingdom, the gospel of the grace of God. Now, another verse. Okay, 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Tandaan niyo ito ng mga verse. Verse 17 and 18. If 1 Corinthians chapter 1 verse 17 and 18, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Now take note, hindi gi-emphasize ni Paul o hindi ang highlight niya sa kanyang work, ministry ang pagbaptize. But ang pinaka-highlight sa kanyang ministry is to preach the gospel. For Christ sent me not, wala sa gipadala para magbautismo, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of what? Non-effect. Hindi yung wisdom na galing sa tao, kundi yung wisdom na galing kay Lord. Kasi pag wisdom ng tao or wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of non-effect. Hindi na si Kristo ang ma-lift up. Hindi na si Kristo ang makita, ang mataas, kundi ang tao na, wisdom of words.
And sometimes, yun ang ginagamit sa mga soul winner ngayon, wisdom of words. Brad, kung gusto ka gid nga ma-save, dapat pasudlon mo si Kristo. Kung sincero ka, gusto mo eternal life, dapat dawaton mo gid si Kristo. Kaya kung di mo siya dawaton, ang impyerno nagahulat gid sa imo. Kaya ang bugtong paagi maluwas ka, dapat si Kristo pasudlon nimo sa imong kasing-kasing. Gisugo pa si Kristo, Ginoo sulod sa akong kasing-kasing. Gisugo pa si Kristo. Gimandaran na, Ginoo sulod ka. Oh, di ba? Ano mga kapatid? Which is, hindi po. But sabi ng verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish, what? Foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. Wow, amen. Kaya powerful po mga kapatid ang gospel. Iyon po dapat ang ating paniwalaan at dapat gamitin sa pagsulwining mga kapatid. Okay, another verse. So take note, ang gi-preach ni Paul, the gospel of the grace of God. Ephesians 1:3. Ephesians chapter 1, verse number 3. Sorry, 3:1. Hindi 1:3. 3:1. Sabi ni Paul, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you, Gentiles. Take note. So si Paul, prisoner of the Lord Jesus Christ for you, Gentiles. Para sa mga Gentiles. So, he is the, tawag niyan, apostle for the Gentiles. Third, ano ang kaibahan sa Jews under the law? Salvation through works. Sa atin, body of Christ, salvation by grace through faith alone. Number 2, salvation for the Jews only during or under the law. But sa ating panahon, the body of Christ or dispensation of grace, salvation for the Gentiles or equal na with the Jews. And then the gospel of the kingdom, ang sa kanila, sa atin naman, the gospel of the grace of God. Pang-apat, tithing under the Jews, under the law, or before the cross, required sila na mag-tithes. Okay. Malakay chapter 3 verse 8. Malakay. Sabi pa ng ibang pastor, pag mag-quote, mulikay. Mulikay na. Kaya ayaw na daw makinig. Ayaw na. Kaya pag Malakay, marami daw sensitive na mga Christian. Ari naman, tithes naman iba kay Malakay. Kaya hindi na Malakay, mulikay. Malakay 3:8. Malakay chapter 3, look at verse 8. All right. Okay. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. Sabi ni Prophet Malakay. Ang tao ba makapagnakaw sa Diyos? Ang sagot, yet ye have robbed me. Yes, dinakawan niyo ako. But ye say, wherein have we robbed thee? Saan ba kami nagnakaw sa inyo? Tanong ng mga Israelite. Sagot, in tithes and offerings. So guilty ang mga Israelite sa pagnakaw ng tithes and offering. Anong resulta? Sapagkat girab nila ang tithes and offering. Verse 9. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Now, tandaan nyo po kapatid. Tandaan nyo po, dito po maraming nagkamali. And even tayo nung una. Kasi nakasunod tayo sa tradisyon. Akala natin ang verse na ito para sa church. Pero tandaan nyo po, ang sinabihan, nation. Whole nation. So, sino po yung whole nation? Israel. At hindi po pwedeng gawin na ang nation Israel, gawin mong substitute sa ating panahon, gawing church. Kasi ganoon din ang mga pastor. Sige, Israel yan. Pero sa ating panahon ngayon, sa simbahan yan.
Oh, sa simbahan. So, i-connect nila sa simbahan. Mali, kapatid. Ang Israel, Israel. Ang church is church. Hindi mo pwedeng gawing spiritualize. Hindi mo pwedeng substitute ang church sa Israel. Talagang isinabihan na mag-tithes ay ang mga bansang Israel o bansang Israel or mga Israelite. Okay. Now, ano pa? Diyan pa tayo? Oh, iano lang natin ito mga kapatid. So, anong sinabihan? So, una, anong mali? Number 1, Brad? Diyan pa tayo? Hindi, Brad, church. Wala ka makita dito na church nag-mention. Israel ito. The nation of Israel. So, para kanino ito? Para sa Israel. Oh, verse number 10. Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, para may pagkain ang aking bahay. And prove me now wherewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Ang promise ni Lord, kapag faithful sila sa kanilang tithes, anong nangyari? Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. And sabi niya, verse number 12, and all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Okay, tanong, sino ba yung all nations shall call? Kapag ka nag-church, nag-tithes ka ba sa local church, iyan ba ang nation? Magsabi ba sa iyo ang all nation, you shall call be blessed? Hindi. Hindi po. Kasi Israel ang sinabihan yan. Na ang promise ng Lord, kapag faithful ang mga Israelites sa kanilang tithing, bless sila ni Lord, at ang mga ibang bansa, tatawag sa kanila na blessed nation, sapagkat magiging delightsome land sila sa mga ibang nation sa katabi po nila. Dahil sila po ay kakaiba, distinct nation, nation of Israel. Amen? Kaya, hindi po, mga kapatid, pwede ito na i-apply mo sa church. Number 1, nation of Israel. Pangalawa, mga kapatid, ang tithes ng panahon nung una, itong Malakay, livestock at saka fruit of the trees. Never na gawin mong pera. Oh? Talagang ang kanilang first fruit o yung tithes nila 10% talagang doon. At saka meron talaga silang storehouse. Verse number 10, nakita niyo ba the storehouse? Ang temple, meron siyang designated na room, na storage room nila, na lahat ng mga tithes nila, livestock, fruits of the trees, mga oil, mga corn, mga kung ano pa, doon nila ilalagay sa storehouse. O ngayon, sige. Saan ang storehouse ng mga simbahan? Dad, literal itong storehouse. Literal ito. So kung mag-tithes tayo ngayon, istriktuhin natin, dapat magpunta tayo sa Israel, doon tayo mag-tithes, kaya doon nakalagay ang storehouse. Hindi mo pwedeng sabihin na ang storehouse, i-convert na sa local church. Hindi, literal ito, Brad. Kasi ang mga pastor sabihin nila, sino yung storehouse dyan? Yun ang local church. Yun ang simbahan mo ngayon. Kung saan ka na member, yun ang storehouse. Mali. Literal ito, Brad. Yun ang sabi ka ni Brad na gawin mo, i-twist mo ang word of God ba? I-ano mo siya, Brad? I-spiritualize ang tawag. Ang literal, himuon mong spiritualize. Ito, literal talaga. Oh, ngayon, ang storehouse ngayon. Kaya may mga pastor, mga kapatid, diyan pa tayo? May mga pastor kasi na alam nilang truth, pero alam niyo po, dili sila mag-adapt ng rightly dividing, di nila mabitaw-bitawan ang tithing. May kilala ako ba, pastor, agree sila sa gospel of the grace of God, agree sila sa 2 Timothy 2:15, pero di lang sila mag-adapt. Kaya kung mag-adapt sila, alam nila na kung mag-adapt sila, tapos di nila bitawan ang tithing, mag-contradict. O mag-adapt ng rightly dividing, pero mag-tithes lang yapon ta. So, nakuha nyo? Kumbaga, giano lang nila, gipili-pili. So, ganun sa atin. Kung ano tayo, mag-adapt tayo rightly dividing, tapos, i-require natin tithing. Kung di mo nag-tithes, i-curse kayo. Wala na. So, contradiction na, Brad.
Nakuha nyo? Kaya may mga pastor na ang lifeline kasi, mahirap kasi i-give up ang tithing. Nakuha nyo, church? Ah. Kumbaga, parang panginabuhi na nila, parang sa kanya, di ako mag-survive kung walang tithing. Paano kung wala ganit, pigado, ganit karon. Tapos tanggalon pa ang tithes, grace giving na lang. Paano ako mag-survive? Paano mag-survive ang simbahan? Pag yun di naturuan ng mga membro ng grace giving. Ganon din mangyari sa ating church. It doesn't mean na wala ng tithing, di na ta Brad. Kung pila na lang at pag gusto na lang ta, dapat sobra pa sa tithing ang ating ibigay ngayon. Kaya sobra-sobra ang grace ni Lord sa atin. Ano ang disadvantage sa tithing? Pag nag-fail ka, i-curse. At yung curse na yun, literal. Na ang iyong mga harvest, hindi na mamunga, ang iyong mga sapat, hindi na magpanganak. Tungod ba, gikawatan mo ang Ginoo. Literal talaga yung curse dyan, sabi ng verse number 9, "Ye are cursed with a curse because ye have robbed me." Anyon, gamitin ng mga pastor. Kamu, tungluhon kamo. Kamu, may nakita ko sa Facebook, o ikaw Jonas, saan yung tithes mo? Ikaw. Kayo, saan yung tithes niyo? Ikaw. Mga magnanakaw kayo. Mga magnanakaw. Ang mga walang puwang dito sa iglesyang ito, ang mga magnanakaw. Grabe yun na preacher, pastor. Harap-harapan ba? Gituro yung mga membro. Minsan, nagiging greedy na ang pastor. Tapos ang mga membro hindi na voluntary, parang pinipiga na. Tapos gina-blackmail. O pag di ka nag-tithes, itungluhon ka sa Ginoo. Siyempre sino gusto membro di matungluhon. So hatag na lang ta kay di ba? So out of fear, hindi out of love. Okay? Mandatory Mag-tithe sila, may consequence. Kaya whether gusto mo or hindi, obligado ka magbigay. Katulad ng VAT natin. Gusto man natin o hindi, may magawa ka ba sa VAT? O i-VAT? Diba? 12% VAT. Pag patugho mo doon, automatic kaltas. Kay may VAT. O may magawa ka ba? Kasi batas. Ang tithing, batas. Pag nag-disobey ka, may consequence. Ngayon, hindi na tayo under the law. Jesus Christ fulfilled the law and Jesus Christ is the end of the law. That's why hindi na tayo covered sa tithing. No. Alam niyo po, maraming churches na negative nung nalaman nila nag-adapt tayo ng si Pastor Dulay sa Marbel, hindi na pawalihon kay wala na tithing sa ila. Sa bukid doon mga kapatid. Na-sense ko, daan ako, pindutan. Si Pastor Leonard, iba na ng doktrina, kulto na kay gidula nila ang tithing sila simbahan. So ang identity nato, pag di ka na nag-tithing, kulto na. Kita mo lang. So ang ilang brad, basihan sa right doctrine, basta may tithing ka, di ka kulto. Kita mo? Bisag mali ang gospel, okay lang. Basta mag-tithes ka, tama ka, di ka kulto. Pero kung tanggalon mo na ang tithing, kulto na ang bansag sa'yo. Kita mo ang mga traditional? Sa ingat kayo kay Pastor Leonard Dulay. Kay lain na ang doktrina sila. Kulto na sila. Kay gidula na ang tithing. Tanong, ang tithing ba under the law or under the grace? Maliwanag ba? Amen? Prophet Malakay, brad, is Old Testament prophet. At ang sinabihan dito, brad, bansang Israel. Leviticus, andiyan ba tayo? Leviticus. Alright. Leviticus 27, verse 30. $27.30. Leviticus 27:30. Ready? Go. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's.
it is holy unto the Lord. Okay, Deuteronomy 14:22. Take note, holy unto the Lord. Deuteronomy 14:22. Deuteronomy 14:22. Actually, ang daming tithing sa Bible, Brad. Hindi lang isa. Marami pong klase. Verse 22, thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that the field bringeth forth year by year. So meron silang yearly tithe, meron din silang every 50 years the tithing. Ano pa? Verse 23, ito yearly ito, and thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there, the tithe of thy corn, of thy wine, of thine oil, and thy firstlings, unang anak sa iyong alagang tupa, of thy herds, and of thy flocks, and thou mayest learn to fear the Lord thy God. So, sa anong paraan sila mag-tithes ba? Saan nila? Tithe of the corn, sunod. Tithe of the wine, tithe of the oil, tithe of the firstlings of the herds, and tithes of the flocks. So, ang dami. Ngayon, pag i-apply natin yan, iliteral natin, dapat pag ang kanding mo, dapat kanding din i-tithes mo. Pag baboy, baboy din. Pag oil, oil din. Pag seed, seed din. Hindi pwedeng i-convert sa kwarta. Kaya agriculture sila. Kaya meron silang storage room sa ilang temple, mga kapatid. Alright? Take note. Hindi lahat ng mga tao, kahit matagal ng Christian, faithful sa tithing. Tama? Kung istriktuhin natin, ma-fulfill mo kaya ito? Oil, corn, ano pa? Herds, flocks, corn. Sa atin, pag nakatithes ta, okay na yon. Pero sa Israel, hindi. Ang dami nila. Bawat tanim nila, may tithes talaga yon. Corn, oil, wine. Kasi may mga grapes sila, may grape yard, Brad, may vineyard sila. Dapat may tithes. Sa kanilang alaga, dapat may tithes sila. Okay? Oo. Kaya malaki, mga kapatid. Pangalawa, ang tithes is para sa mga, Brad? Levites. Tama? Sa 12 tribes of Israel, isang tribe doon, Brad, nga naka-design, intended sila to serve the temple. And that is the tribe of Levi. So, maliit pa yung anak mo, pag Levite siya na tribe, automatic, gina-train na yan nga maging temple priest. Maging pari sila. Sa lineage sila ni Aaron. Lahat sila. Pag Aaron ka, pag Levites ka, automatic, temple lahat yan. Kaya yung 11 na tribes of Israel, lahat sila may part ng lupa. Naga-farming sila. So lahat na tithes nila, dalhin nila, i-tithes nila doon sa temple para sa tribe of Levites, mag-survive sila kasi wala silang parte na lupa. Kasi nakadesignate sila to serve the Lord in the temple. Nakuha niyo po? O sabihin na ng pastor, sino bang Levites ngayon? Sinong Levites ngayon? Kami na pastor. Ako na pastor. Kaya dapat mo mag-tithes. Kaya ako wala ko'y parte. Oh, so ihatag din niyo yung tithes. Oh, ganun na yun. Ako ang Levites ngayon sa modern time. Oh, lusot na yun, oh. Oh, arang tama po. Pero sabi ni Paul, they that preach the gospel should live by the gospel. Pero hindi mo pwedeng i-convert na ikaw ang Levites sa modern. Lahi ang Levites, iba ang pastor. Huwag mong gawin na ikaw ang counterpart, ikaw ang Levites sa modern time. Hindi po. May mga Levites pa rin until now sa Israel. Oh. Ngayon, bakit sabihin mong Levites, Brad? Tribe ka ba ni Israel? Oh? Hindi ka man tribe ni Israel, so di mo pwedeng So, in closing, mga kapatid, okay, take note, ang tithing is under the law. And because it is under the law, hindi na tayo covered. May mga member, may mga Christian, naga-church sa ibang church, naintindihan nila, naka-church sila, naka-fellowship sila sa right division, katulad sa atin. Pagbalik nila sa kanila, na-notice ng pastor, wala naga-tithes. Brad, wala ka man naga-tithes. Ganito, pastor, gi-explain niya. Galit na galit yung pastor, gi-kick out siya, Brad. Siya, Brad, asa mo na nakuha imong teaching? Kulto mo na, Brad. O sige, Brad, baka maka-influence ka.
Hindi ka na membro, Brad. I-disfellowship ka na namo. Gibutuhan. Gi-kick out ang membro. Na naka-learn, Brad, sa teaching about right division. Gi-kick out siya, tungod lang, hindi na siya nag-tithe sa kanyang simbahan. Kita mo? Ganon ka kuha ng mga pastor. Tithing lang na issue, i-kick out na nila ang membro. Hello, dyan pa tayo? So malaki talaga sa kanila. May mga pastor, i-touch mo lang lahat na topic. Huwag lang i-touch ang tithing. Sabi, bahala na yung ibang topic dyan, sige. Pero huwag mo lang hilabtan ang topic ng tithing. Galit na galit sila pag tithing ng pag-usapan. Pwede lahat na topic, i-discuss mo, huwag lang yung tithing, Brad. Ganon sila katindi. Kasi doon nakaangklabad ang kanilang parang gigawa ng hanap buhay nila. Para sa kanila, hindi sila kayang buhayin ni Lord pag nawala ang tithing. Kumbaga, yun na ang kanilang confidence doon sa kanila. Wala na silang tiwala na kayang i-provide ni Lord. Kahit walang tithing, pag naturuan ng member ng grace giving, na pwede pang increase ni Lord, para pwede pang i-bless ni Lord ang church. Kapag ka mga kapatid, nagtiwala tayo at na-appreciate natin ang grace of God. Amen? Huwag nating pahugon, huwag nating i-pressure, huwag nating hawakan sa liig, i-blackmail na, itungluhon ka, i-curse ka ni Lord, kaya wala ka nag-tithe, i-curse ka. Mga kapatid, mali po yun. No? So dapat maliberate na tayo doon. Wala na tayo doon, mga kapatid. Amen? So wala na tayong enough time. Next Sunday, ating pag-usapan ang grace giving. Ano ang grace giving, mga kapatid? Amen? So I hope na huwag tayong mag-absent para marami pa tayong matutunan. Kasi ga-discuss tayo, Brad, the difference under the law and under the grace. Amen. So tayo po tayong lahat. Let us all stand. Father God in heaven, salamat ngayong hapon. Salamat sa inyong salita. Salamat na may basis kami, Lord, sa aming teaching, which is the Word of God, the final authority,